Magandang araw, mga kababayan. Isang sumasabog na usapin ang gumugulantang ngayon sa ating bayan. Totoo nga ba ang usap-usapan na pinagtawanan umano si Pangulong Ferdinand T. Bongbong I. Marcos G. sa ginanap na pagtitipon sa Philippine Military Academy o CIC? Kasabay ng mga mainit na isyong ito ay ang patuloy na hinaing ng taong bayan tungkol sa sinasabing pabagsak na ekonomiya ng Pilipinas. Marami ang nagtatanong, puro pamumulitika na lang ba ang inaatupag ng ating mga lider habang naghihirap sa mataas na bilihin ang mga ordinaryong Pilipino? Samantala, nagtrending din sa social media ang kumakalat na huling video umano ni Senator Bato de la Rosa. Bakit nga ba ito tinawag na last video? May kinalaman ba ito sa mga maiinit na sigalot sa loob ng Senado o may personal at mas malalim na dahilan ang senador? Makikita rin ang matinding pagkadismaya ng ilang personalidad, kabilang na si Senator Amy Marcos, sa mga nangyayari. Sa gitna ng mga patong-patong na problemang kinakaharap ng bansa, kailangan natin ng malinaw na aksyon mula sa gobyerno. Hindi sapat ang politika lamang kung ang sikmura ng masa ay kumakalam. Tutukan ang mga susunod na kaganapan para sa buong detalye ng malaking isyong ito. Kung ganyan pala, huwag ka na magtrabaho. Anak ng toka. Para rin walang nangyayaring trabaho. Binibida ho nila lagi, nagtatrabaho sila, talagang ginagawa nila kanilang makakaya para iga nga makapaghatid na maayos sa serbisyo. Ito, ano tao? Walang pumping station, walang gasolina. Hindi ho kasi ganyan, kadalasan pumping station yan. Pumping station yan. Kundi naman dapat malinis yung estero. Ngayon hong tag-init, ito ho ang oportunidad ng pamahalaan, mga LGU, mga nasa gobyerno para linisin lahat ng kanal. Anong ginagawa nila? Ayun, hinahabol si Bato. Hindi naman sinasabing NBI ang maglilinis dyan. Pero kung itututok ng pamahalaan lahat ng atensyon nila dito sa mga mahalagang bagay na to, mas makakatanggap, mas mararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino nagtatrabaho ang gobyerno. Di ba? Oh. Ayun ito si kuyang nakamotor. Sa tingin nyo ba habang nagmamaneho siya ng motor, nakatingin siya sa cellphone niya, tinitingnan niya kung ano makagana pa sa Senado? Mga urur, siraulo. Hindi yung mga nasa gobyerno, sila yung inaano natin, nanggigigil tayo dito sa mga to, yung mga walang niya kayo. Lakas pare, oh. Lakas pare, oo nga pare, lakas tama yung presidente. Ano ko, share nyo itong video na to, baka sakali. Ay, sa bagay, no? Meron pa ba nanonood sa atin? Meron pa ba nakikinig sa mga sinasabi natin? Yan. Share nyo itong video na to para merong makinig at manood sa mga video ginagawa natin dito sa PH Update. Ano lang to, Mga mainstream media, wala na ko kayong aasahan dyan. Mga bayaran yan. Sa manwala ko kayo sa hindi, mga bayaran yan. Sino ini-interview nila? Mga dating senador, mga taga-opposition. Bakit hindi nila interviewin yung si Senator Rodante Marcoleta, Senator Amy Marcos, DSWD Secretary kapatid na. Di ba? Itong si Mark Villar, ba't hindi nila interviewin? Ba't ayaw nilang kapanayamin? Ayaw nilang malaman ang kanilang side kung bakit anong nangyari nung gabing nagkaroon ng kaguluhan sa Senado. Bakit? O kung i-interviewin man nila, pag ilinabas nila yung balita, sigurado palipit, baluktot, di maintindihan, kagaya nitong si Mel Chanco. Di ba? Ngayon, kung hindi pa ako kayo nakasubscribe sa PH Update at nagmamaktol kayo sa mga balitang nakikita nyo sa mainstream media, hindi ko na ho kasalanan yun, siyempre. Lakas ang baka. Dito na ho tayo sa huling video nitong si Senator Bato de la Rosa bago ho siya umalis dyan sa Senado. Hindi natin pwedeng gamitin yung salitang umiskapo, tumakas dahil hindi naman siya under arrest. Wala naman ho siyang valid warrant of arrest. Okay? Kahit anong gawin nila, hindi nila ako makuha, hindi nila ako makikita. Pero In your face, bangag. In your face, bangag. Hindi mo daw siya makikita, hindi mo daw siya madadakip. In your face. ginawa kong bumiyahe dito sa Manila para makatulong, Yan. para magbago ang liderato ng Senado. Dahil kung hindi magbabago, walang kinabukasan ang Pilipinas. Kaya bumiyahe talaga ako against all odds
Against all odds. Ako, laki na sa respeto ko dito sa mama na to. Bato talaga. Bato talaga. Diba? Alam na niya eh. Alam na niya na mayroong nag-aabang sa kanya. Siyempre kung mayroong intel yung mga aso nitong si Marcos Jr. na pupunta sa Senado, itong si Senator Bato de la Rosa. By the way, baka doon ginagamit yung confidential intelligence fund ng ibang mga hensya ng pamahalaan para tiktikan itong Senator Bato. Baka, hindi ko sinasabing doon. Di ba? Siyempre meron ding intel si Sen Bato. Sen, ang dami dito, NBI agent, nakapaligid sa Senado. Magpapakita ka. Di ba? Kompleto naman tayo eh. May boto na tayo. Magpapakita ka pa. Pero dahil merong gustong isend na mensahe itong si Senator Bato, against all odds, takbo Bato, takbo! Takbo Bato! Siyempre, pagkaganyan ng datingan natin, kape, ano pa nga ba, di ba? Kape. Kaya ganyan si PH, pagka ganyan siya sumalansan, may kape. Pagka pangit siya sumalansan, walang kape. Teka lang, baka meron nagpadala ng pambili ng kape. Shoutout na muna natin. Etong dami 21 hours ago, 1 day ago. Anak ko, hindi ko pa na shoutout. Ito, ang dami natin pang kape dito. Teka lang, ito. Mega love shoutout dito kay Marilyn PD. Mega love shoutout, madam. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Cherry Victoria, maraming salamat ho. Domyan Imo. Ma'am Raspberry. Love ko to eh. Ma'am Raspberry, mega love shoutout. Ay, mega love shoutout. Mahal na mahal ko yan si Ma'am Raspberry. Neil Davis, mega love shoutout. So, kinar natin to si Ma'am Neil Davis. Maraming salamat. Mega love shoutout. Ma'am Tess, naku, palpitate tayo nito. Yari tayo dito. Ito si Ma'am Judge 0914. Maraming salamat to sa inyong pagsuporta sa PH Update. Judge 0914. Ang dami na. Palpitate si PH. Palpitate si PH. Ang dami natin pang kape. Palpitate. Pasigurado. Naloko na. Lahat ng risk go. Lahat ng risk. Pinarap ko para makarating lang dito. Yeah. Pero despite the fact na grabing preparasyon nila para hulihin ako, nalusutan pa rin natin sila. Dahil nandiyan si Lord. God's deliverance is real. Eto na mga kababayan. Rumekta ho tayo dito kay Bangag. Ano kaya ang sasabihin niya sa mga bagong graduate na ating mga mandirigma dyan sa Philippine Military Academy? Good. Order of Tikas Pahinga. Tikas Pahinga. Yung ano ba, yung banga mo ba pwede nating orderan ng tikas pahinga? Para medyo makapahinga siya ganyan. Ay, naka. Yan. Kung ako gagraduate, gusto ko sa 2028. Ayoko saluduhan yung isang ginabihan ng adik ng mismong kapatid niya, no? So bakit wala naman kayong choice? Sorry. Pero ako believe at saludo sa mga bago nating mga mandirigma. Ano ako diyan, mga respetado yan. Mga honor, dignity, 'di ba? Yan yung ano ng mga yan ang pundasyon ng kanilang ginagamit para sa paglilingkod sa ating mga kababayan, 'di ba? Yan talaga eh. Dapat meron kang honor at dignidad, prinsipyo, di ba? At talagang dapat wala kang kulay na binabalingan. Hindi kagaya ng mga official niyo, huwag niyong gayahin para sa mga nakapagtapos yung mga talang dangal class of 2026 Huwag niyong gayahin yung mga official niyo. Nakakatawa karamihan sa mga yan hindi na makaalis. Nasa gitna na sila. Tikas pahinga. Thank you, National Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr.
The Philippine Military Academy Superintendent Vice Admiral Cesar Bernard Valencia, His Excellency the Australian Ambassador to the Philippines, Mark Innes Brown, and the distinguished members of the Diplomatic Corps, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., and the Major Service Commanders, Oo, sa pagbasa ng speech, talagang mahusay yan. Nakamento ako. Kayo ba naman, bago pa siya dumating dyan, sa sasakyan pa lang siya, pinapractice dyan. Ay, no. Philippine Coast Guard Admiral Ronnie Hill Gavan, Baguio City Mayor Benjamin Magalong, Nako. Tuba Benguet Municipal Mayor Clarita Salong-Ongan, officers, enlisted personnel, and civilian employees of the Philippine Military Academy, Academy. the cadet Amerikanong Amerikano eh. O, pagkatapos ng termino mo punta ka Amerika, nakananto ko. Tignan natin, sigurado may kalalagyan ka. Corps of Paano kaya, di ba may kinakaharap na kaso itong si Bangag sa Amerika? Suko na kaya natin pagkatapos ng termino. Di umano. Ayun naman, di umano may kinaharap na kaso. Di umano, di ba? Search nga natin. Di umano kasi meron. the Armed Forces of the Philippines led by the PMA Talang Dangal class of 2026, parents and loved ones of the PMA graduating class, Ito. Babasi kay GOJ. Google mo. Marcos and his mother Imelda are currently facing arrest in the United States for defying a court order to pay US 353 million. Nasa ilang zero ba to? 1, 2, 3. 17 billion in 2025 in restitution to human rights abuse victim during his father dictatorship. Nako, may problema tayo dyan. Ewan ko lang kung ano ba to? Legit ba to? Hindi, si Wikipedia to, si GOG to eh. 353 million. Ilang zero to? 17 billion? Alam ko na. Ang gusto nitong si Bangag siguro pagkataas ng termino niya, babayaran niya. Hindi tayo fake news. GOG mo. Kay Rappler din galing yan. January 13, 2022. Pinagbabayad ho pala sila ng 353 million US dollars. Naku. Lari ka dyan, Brad. fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Today, we once again witness a solemn transition from young cadets shaped by discipline into full-fledged officers entrusted with the protection of our great republic. To the 207 graduates of this year's class, I congratulate you. I also extend my congratulations to those who have distinguished themselves through exceptional performance. Leading your batch is Christine Caye de Misana Librada. You all now carry the name Talang Dangal, tagapagtanggol ng lahing dakila at marangal. It is a name that Kala ko tagapagtanggol ng mga magnanakaw sa pamahalaan. Sorry! Mali. O tagapag-tolerate ng mga magnanakaw sa pamahalaan. Ay, sorry. Talang dangal. Talang dangal. Ang sinasabi ko nagtotolerate at nagtatanggol, sino ba? Tanungin natin yung nagsasalita. Marcos Sr., sino nagtatanggol? Mahirap na, baka pala involved din. No? Mahirap na. Huwag na natin tanungin. that reflects a new core of leaders who must prove that courage, integrity, and loyalty are not mere aspirations, but a non-negotiable standard. Wow. It likewise speaks of responsibility, Yeah. a responsibility that begins the moment you step beyond this formidable ground and into a world that will ultimately measure your conviction and your grit.
During your training in the academy, Yeah. you have been taught that the threats confronting our nation Hindi, gusto ko lang iharap dito itong si Senator Bato para paalalahanan itong bangag na to na habang ang nasa utak mo paano pahihirapan yung mga kalaban sa politika. Di ba? Kung gusto mo papatunayan na strong leader ka, anak ng tokwa, bago mo harapin si Bato, okay, harapin mo muna yung 61.721 pesos na palitan na yan sa dolyar. Kung talagang hindi ka weak leader. Kasi para meron siyang gustong i-prove na point eh. Tinawag siyang weak leader nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sagot niya, ipakulong yung mga tumawag ng weak leader sa akin. Kung talagang strong leader ka, pababain mo yan. Anak ng toka. Dapat bago ka bumaba, 40 ang palitan sa piso sa dolyar. Doon ako maniniwalang strong leader ka. Pero para pakulong yung mga tumawag na weak leader sa'yo, anak ng toka, para kasintu-sintu dyan, Brad. Anak ng toka. today are no longer confined to conventional battlefields. They now emerge in cyberspace, Cyberspace. in disinformation, in Disinformation. territorial aggression, Oo. in calamities. Pero dito, walang disinformation to ha. Mas nakikita pa namin yung effort ng pamahalaan para mapakulong sa Dahig, Netherlands itong si Senator Bato kesa dyan sa pagpapababa ng piso na yan, sa palitan ng piso at dolyar. Pagpapaganda ng ekonomiya. Yan o kasi ang pinakamadaling basihan na gumaganda o pumapangit ang ating ekonomiya. Yang palitan ng piso sa dolyar. Okay? Isa o yan sa pinakamadaling intindihin na indikasyon na gumaganda ang ating ekonomiya. At isa rin yan sa napakadaling indikasyon kung nagiging magaan ba ang buhay ng bawat isang Pilipino. Kaya yan lang inaabangan na indicator ng iba nating mga kababayan. Anong palitan ng piso sa dolyar? Anak ng tokwa, bumaba. Yay! Yay! Mas madami ang mabibili ng ating pera. Bakit? Kasi bababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa pamamagitan ng pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo. Diba? Ngayon pagka tumaas ang dolyar, dolyar, naloko na. Yay! Para doon sa mga may remittance. Kasi ilan lang ho yan. Ilan lang ho yan. Yung mga kababayan nating OFW, madami-dami. Hindi naman ilan. Pero paano na lang yung mga naiiwan sa Pilipinas? Worsened by climate change and forces that seek to weaken trust in our institutions and divide our people. Yun. Recognizing these challenges, Yeah. we have begun strengthening and modernizing the PMA so that your curriculum will prepare you to be future officers for both conventional and emerging threats of the modern age. Modern age. While the curriculum reform shall fully benefit the class of 2029, Marcos, magbayad na daw kayo ng ina mo. Doon sa tawag dito, restitution para sa mga human rights victim. Doon sa panahon ng iyong ama na diktador na si Marcos Jr. Magbayad na daw kayo ng $353 million kayong dalawa ng ina mo. Punta na tayo dito kay Ma'am Cora Guidote. This is 5%, which means na mga 2.6 million ang walang trabaho. Pero yung underemployment is 11%. So that's equivalent to more than 6 million Filipinos na underemployed. So sa total po niyan, Total niya, 9 million ang hirap talaga. Lalo ngayon, mataas ang inflation. Kasi ang inflation ngayon is 7.2%, at least yung latest. Pero feeling ko tataas pa yan, ano? nung nagsimula po itong BBM maging presidente, ano po ang inflation rate? Mga 2%. 2% ano? After 1.2%, Duterte, ano? oo. Less than 3%. Pero Ngayon- pandemic pa yan, Mama Bing. Oh, yun. diba? After the pandemic yun. So, naging 7% na ngayon. Ma'am Cora. Ano? Opo, 7.2%. So, ano po ibig sabihin ng inflation na 7.2% sa buhay ng mga maralitang Pilipino? Ibig sabihin yan, yung mga bilihin, lahat ng bilihin, on the average, umakyat ng 7% or Wow. 7% ang inakyat, no? So,
Pero syempre iba-iba yung mga components niya. Ng pinakamataas na inflation number yung sa transport tumaas ng 24%. Oh my gulay. Kasi nga syempre yung gasolina tumaas, di ba? Oo, So, kasi ayaw pa kasi suspendin yung VAT dyan eh. At excess tax. Talaga bang... hindi nila kaya kasi Bakit meron po? silang inaabot na revenue target para magamit yung unprogrammed funds. Ano ba yan ang program pa? Maneta na naman. Yun pala ang ini-aim nila, merong target revenue para ma-release yung para magamit yung mga unprogram. Pambihira, kakapal talaga ng muka. Diba? Ayun pala dahilan. Merong palang provision sa 2026 GAA. Na dapat ma-reach muna itong revenue na to bago natin pambihira. Palakpakan natin ang tataba ng utak. Kaya pala ayaw suspendihin ng VAT, suspendihin ng excess. Pambihira. Ilalagay ang program funds na yan, sunugin. Sa Maneta? Ano ba? Di ba sinabi nga ni Dr. Winnie Monson na dapat wala na yung program funds? Ako sangayon ako dun eh. Dati naman kasi maliit lang yung component na unprogrammed talaga. Kasi talagang kumbaga hinahabol na lang 'yan para kung may naiwan na project, hinahabol nila. Kaya kumbaga, ang tawag nila insertion. Pero ngayon, sobrang laki ng mga unprogrammed funds, di ba? Magkano po yun? So, Nasaan na yun? nung 2023, umabot pa yan ng mga 800 billion. Billion ha? Oo. 700 billion. This year, binaba na nila to 150 billion. Pero malaki pa rin yan. Kaya po hindi nila babawasan o isuspend ang VAT at ang excise tax sa gasolina dahil may hinahabol po silang collection, Ma'am Cora? Oo. Kasi pag hindi nila na-meet yung revenue target, hindi marirelease yung unprogram. Yun pong flood control na minaleta nila. Hindi pa ba galing din po yun sa unprogrammed funds? Oo, kaya nga noon, naghagilap sila ng mga additional funds from PhilHealth, from PDIC, para ma-meet nila yung revenue target. My Diba? gosh. Oh. Yun yung nangyari noon. Kaya, actually, Para mapunuan. illegal talaga yung ginawa nila kasi mga restricted funds yun Oo. eh. Miss Cora, no? Kasi kanina nag-uusap tayo na sabi mo, tataas pa to. Tapos mas lalala pa. Tapos ang tendency talaga magkaroon ng recession. Yes. So nakakatakot. Tapos nabanggit ko rin sa inyo, kasi mga kababayan, meron ako mga kaibigan na may-ari ng mga kumpanya, nag-skeletal na sila. So basically, nag-uumpisa na siya. Tapos, Retrenchment. oo. Ngayon, Tanggal. ang tanong ko po, ma'am, ano po ba, eto po ba yung pinakamataas na nangyari sa bansa natin? Ngayon lang ba to? Nangyari na rin yan, pero nung debt crisis nung time nung tatay ni BBM, Oh, okay. talagang masaklap rin yung nangyari noon. Kasi generation namin yan eh. Yan. Natikman namin yung hindi ka makapag... Wala pa, para dito kay Ma'am Cora Gidote, wala pa ako nun eh. Panahon baka di pa ako pinapanganak nun. Hindi ko pa alam yun, ano nangyayari doon. Ito si Madam pero parang magkasing edad lang kami, no? Parang di tumatanda si Madam. Madam, baka naman. Pag-import kasi wala ng dollars, di ba? Kasi sobrang laki ng utang sa labas. Oh, okay. So, talagang taghirap noon. Pero tayo papunta pa lang doon ngayon. So pwede pang solusyonan kung gugustuhin. Kaya nga nagsasalita ako kasi ayokong mapunta ulit tayo doon na sobrang laki ng utang. Ngayon per capita, ang utang ng mga Pilipino, masking Bawat isa. sanggol, yung bagong panganak, 160,000 per capita. Grabe, per head. nakaraang nandito ka, 150 lang ba? 150 something. Oh, 160 na. Hindi pa pinapanganak, may utang na? May utang na. oo. Magkano po? Mga 160,000. Kaya tayo dito nag-iisip-isip kung mag-aanak pa eh. Kasi anak ng tokwa, di ka pa pinapanganak, may utang ka na. Ano ba yun? Anak ng tokwa. Nasa yagba mo pa lang may utang. Hindi mo pa ginagawa. Hindi mo pa ginagawa. Pambira, may utang na. Paano? Ayoko na. Hindi na talaga. Ay, ako. Kakalukot. Per head. Oh my gulay, isang bahay na yan ng pobre ah. Oh, Yeah. So
kumbaga, kung hindi pa natin papansinin yung issue ng pangungutang, kasi every year ngayon, ang deficit ng government, like this year, ang target deficit nila is 1.6 trillion pesos. So from 17.9 trillion yata yung last year, magiging mga 19.7 trillion yata yung magiging Ang total na utang. this year, by the end of this year. So Abay! malapit-lapit sa 20 trillion. Oh my Grabe. golly! Alam mo yung 1.6 trillion, pwede ka na magpatayo ng isang syudad niyan eh. Correct. Di ba? Totoo yan. Napakalaking totoo yan. pera niyan. Alam mo, yung isang trillion, 1 billion, may isa ka ng kalsada or Yes. yung bridge na flyover, whatever, na sobrang ganda. Mga school buildings. Oh, di ba? Actually, kinalculate ko nga 800 billion, kaya magpatayo ng 22 medium-sized malls. Di ba? Oh. Oh So my ilan na yung sabihin mo na ilang trabaho ang pwede mong ma-generate sa Grabe. ganung karaming di ba? Pero sa ngayon po, walang trabaho sa construction dahil hindi po naglalabas ng projects ang DPWH. Yun nga, magtataka ka kasi nagde-deficit spending na nga sila pero walang mga bids, mga bidding na nangyayari Yeah. for government projects. Hindi Walang kagaya ng mga projects. previous administrations. May makikita ka. Talagang nag-a-announce sila ng mga biddings, di ba? So ngayon, Wala. halos wala. Ang balita ko rin is kasi daw po, meron namang ino-offer. Kaso ang offer daw sa contractors is palugi ka muna ngayon para lang may project. Tapos sa next time ka na bumawi. Ganon yung Actually, nakarating sa dapat akin. yung mga contractors na yan, i-blacklist na, di ba? Kasi tsaka dapat isoli na nila yung Yeah. lalo yung sa mga involved sa ghost projects, dapat blacklisted at second, isoli nila yung binigay sa kanilang pera. Correct. Kasi wala namang nangyari sa project. Biro mo yung taga-DPWH na mga undersecretary at mga engineers, isusoli daw sa gobyerno ilang bilyon. Magkano lang sweldo ng mga yun? Ibig sabihin yung pangurakot nila bawat taon, bilyon-bilyon mga kaibigan, hindi ng hundreds of billions. Actually, Mother, when you try to think about it, kung sinasabi nila kunwari ng mga 300 billion yung DPWH project, tapos ang kinikita, 'di ba, meron may commission yan sila sa 20%, yung pinakahuli nga daw 30% na. So from 300 billion magkano yun, 'di ba? Actually, layered yung corruption Layered yan. Explain mo So, nga sa mga kababayan natin, Ma'am Cora, yung layered na corruption dyan. kasi nag-umpisa yan sa Congress. Ang Congress may cut na. Tapos yung Congressman may contractor. cut. Oo. Yung contractor. Tapos yung mga nag-a-approve ng mga permits, ng mga business permits. Tapos yung barangay. So, kung 300 million yan, malamang natitira na lang talaga dun sa project is 80 to 100 billion. Siyempre, Diba? Kaya hindi natatapos substandard yung project. Substandard na, hindi pa tapos. So, kaya puno ng buhangin, wala ng semento. Kaya nga pag binaha, nawawala na yung flood control na, hilaw kasi talaga yung Huwag niyo project. pong kalimutan na yung pangurakot dyan sa DPWH ay bago pa po sila nagsumite ng kanilang budget sa House of Reps ay meron na po nakabaon dyan na 30% para sa lahat ng kikikbakan. Magkikikbak sila sa DPWH officials, abot hanggang secretary, tapos magkano yung para sa congressman, kung saan dyan sa district niya. At ang masaklap talaga, Ma'am Cora, hanggang ngayon, andyan pa rin, Nandyan pa, hindi pa nasususpend si Garjola ng CWS party list na taga Batangas. May ilang beses na sinasabi pangalan ni Garjola ng ICI ba yan? At saka mga contractors hindi pa rin siya nasususpend. Pero si Kiko Barsaga, nasuspend twice na. Yan na kaya mga tao po galit na dahil halata na po na yung pangungurakot ay tinatakpan nyo pa. Yan. Kaya ito talagang the numbers will not lie. Di ba, Ma'am Cora? Actually, hindi nga lang corruption pati nga yung nangyari kagabi sa Senado, that's a serious breakdown of institutional boundaries. Kasi ang executive branch, pinadala ang NBI, and they
forcibly wanted to arrest A an senator. elected official, di ba? Yes. So without Sa Senate building. Ay, sa Senate building. without due process. Yeah. So talagang breakdown na yun ng constitutional boundary. Now, for me, dahil kausap ko yung mga investors dati, ayaw nila ng ganyan kasi signal yan na mataas na yung political heat index mo. Correct. Mainit na yung politics. So, kung ganon, wala na talaga yung focus sa economy. Nasa Yeah. politics na talaga yun. Correct. And then BBM only has 2 years to go. Yeah. Ang solusyon niya sa problema natin, mga kababayan, ay political. Hindi yung kumayod sila ng todo dyan sa executive department para maibsa naman po ang paghihirap natin. Kagaya ng... Sige nga ho mga kababayan, tingin ho kayo sa mga mainstream media ngayon kung pinag-uusapan itong mga bagay na to. Na yung political heat index masyado nang mataas, masyado nang mainit ang politika sa Pilipinas, ayaw yan ng mga investor, hindi ho. Sinasakyan ho nila itong init na to. Bakit? Para mapagtakpan nga yung mga kapalpakan ng administrasyon itong si Marcos Jr. Ngayon, kung hindi pa ako kayo nakasubscribe sa PH Update, hindi ko na ako kasalanan talaga yun. Kuryente. Di ba? Actually, yung kuryente, gasolina, gasolina, tsaka bigas yan. ayuda sa fisher folk para naman bumaba ng konti yung presyo ng isda, di ba? Hindi nag-work yung ayuda, Ma'am Cora. Bakit kaya hindi ito umobra? Kasi hindi naman sustainable yan. Tatagal, sabi mo, 5,000 to 10,000 per person. Hindi naman tatagal ng 3 buwan yan, di ba? Dapat trabaho binibigay nila kasi ang trabaho is sustainable. At saka hindi lang yun, kasi kapag tayo, sa hirap ng buhay ngayon, ang mga Pilipinang hilig mangutang. Yung 5,000 yan, mamaya, pagkatanggap nila, dumadaan lang. Dumudulas lang sa palad nila yan. Pinangbabayad lang nila ng utang. Tapos, Miss Cora, sinabi mo rin kasi na parang ang nangyayari, hindi nga parang nangyayari na. Kasi yung mga lahat actually, first time mong nandito, lahat ng sinabi mo, nagkatotoo. Di ba? Kaya nga talagang iba talaga kasi kapag ang katulad mo, yung isang katulad mo, na ang iyong priority is talaga kung ano yung makakabuti para sa ating bansa. Ang nakikita ko po kasi ngayon, Mama Bing, siya Miss Cora, sa liderato ng BBM or Marcos administration, is yung last 2 years na parang wala na sila talagang pakialam. Hindi na, Diba? hindi na sila makakabangon. Kaya pag sinasabi ni BBM na, kaya natin to, magiging upper middle class ng Pilipinas. No way. Budol yan. Huwag kayong maniwala. Kasi unang-una, ano ba mga stimulants na economy? Government spending, investments, tapos for us, yung manpower exports, hindi trade, hindi yung actual exports, kundi manpower. We are exporting OFWs. This quarter, yung last quarter, bumagal ang remittances. Diba? So kaya yung household spending bumaba din. Kaya overall, 2.8 lang ang inakyat ng ekonomiya natin. Kaya ang tinatarget nila 5%. Paano sila makakaabot ng 5%? Yeah, correct. So baka Malabo, mag-recession malabo. pa tayo this year kasi hindi pa natin nakikita yung full impact ng corruption at saka ng oil crisis. Naku ma'am, ano ibig sabihin kung may recession? Pag recession, negative growth for 2 consecutive quarters. Wow. Yay! Tapos, Mawawalan ng trabaho. tao. Yun ang doon, suma total, marami mawawalan ng trabaho. So kung 3 mil, it's 2.6 million na walang trabaho, pero baka maging 3 to 6 million mawawalan this year, di ba? So, Kawawa yung mga pamilya at kawawa talaga. kabataan. Kawawa talaga. Marami